forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. So, in our prayers, we also seek forgiveness. Yan yung mga substance or content ng ating panalangin. Hindi po yan tayo tinuturuan sumpatan ng Diyos, ha? Sinasabi lang dyan na kung ikaw ay nangihingi ng kapatawaran sa kasalanan mo, dapat matuto ka rin magpatawad ng mga nagkakasala sa iyo. So, hindi po yan sumpatan ng Diyos, kundi ikaw na tao na nangihingi ng kapatawaran, you should also know how to forgive your debtor. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. We are also asking for protection in our prayer. So yun yung sabi, yun yung sinasabi ng Panginoon. This is how you should pray. Kaya mapapansin natin sa panalangin ng ating mga ganito po sila manalangin. And why do we pray in the name of our Lord Jesus Christ? Di ba napapansin natin, in Jesus' name, we pray. Amen. Bakit po? Because mismo ang Panginoong Kristo na sabi nito sa John chapter 14 verse 13, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Sabi naman sa John chapter 16 verse 23, verily, truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Kaya po, kung mananalangin tayo, hindi po sa ibang pangalan. Katulad ng itinuturo ng iba. Kung tayo ay mananalangin, let us pray in the name of our Lord Jesus Christ. Para ito pa rin ang ating Panginoon. So verse 14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Yun po yung sinasabi natin kanina. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, nandito na tayo sa part ng fasting pag-aayuno, ang sabi ng Panginoon, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. So again, ganun din sa pag-aayuno. Sinasadya po nila na papangitin yung kanilang itsura, no? Para pagmukain, dibdiban, puspusan, na nahihirapan ako sa aking pag-aayuno. Para ipakita sa tao na nag-aayuno siya para sa Diyos. No? Siya ay masunuri o relihiyoso sa kanyang paniniwala. Para ipakita sa tao, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. At dinapuri sila ng tao, ang ganda lang yun. No? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Datapwat, sabi ng Panginoon, ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Huwag mong hindi mo na kailangan ipahalata na sadyain, huwag magsuklay at papangitin yung mukha mo para sabihin nahihirapan ka sa iyong pag-aayuno. Sabi ng Panginoon, langisan mo ang iyong ulo, ayusin mo ang iyong buhok, maghilamos ka ng iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Okay. Magkaiba po. Sa mga Pariseo, gusto nilang makita ng mga tao kanilang ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo ito sa lihim, upang ang Panginoon o ang Ama na nasa lihim ay gagantihan. So, these are the purpose or reason or some reasons of fasting all throughout the Bible. No? It is not just abstaining from food, but it is deliberate act of humbling oneself before God and often associated with
number 1, in repentance. Na meron sa mga sa Bible, no, na mga lingkod ng Diyos na nag-aayuno para ipakita yung kanilang pagsisisi. So, in Jonah chapter 3, verse 5, so after Jonah preached to Nineveh, so nung kanyang tinuruan, pinangaralan, so yung bayang Nineveh, the people of Nineveh believe God, they proclaim a fast. So, sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos, sa kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, they proclaim fast. Nag-ayuno sila. Number 2, ito'y pagpapakita ng morning, yung sa Tagalog, yung morning. So dito, David fasted after his child's illness. Sa 2 Samuel chapter 12, pinakita niya yung kanyang dalamhati, no, sa pamamagitan ng kanyang pag-aayuno. Men of Jabez Gilead fasted for 7 days after Saul died. Nung namatay yung kanilang hari ni Saul, nag-ayuno sila ng 7 araw. No, mababasa natin sa 1 Samuel chapter 31. And to seek God's guidance. In Ezra chapter 8 verse 21, Ezra proclaimed a fast before God. Ito yung panahong nung sila'y inalipin, no, ng bansang Babylonia. Because the Babylon that time is the strongest empire. Ngayon, nung umusbong na yung Persian, hinayaan na silang makabalik sa kanilang bayang Israel. And dito sinabi, pinakita ni Ezra yung pag-aayuno before traveling, going back to Israel. Hiningi siya ng God's guidance. And also, in Acts chapter 13, verse 2 to 3, the early church fasted before anointing leaders. Yan din po, bago nila piliin si Paul at si Barnabas, ay nagsagawa din sila noong pag-aayuno. So yan yung mga reasons, no, kung bakit tayo nag-aayuno na mababasa natin sa Biblia. So humbling oneself, David wrote, humble myself with fasting. No, sinulat niya ito sa Psalms chapter 35 verse 13. So the purpose was humility before God, not recognition from the people. No, yun yung sinasabi ng Panginoon, na huwag gamitin yung pag-aayuno for public display para sa kalwalhatian ng sarili. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, going back to our illustration, makikita niyo po yung contrast dito po sa false righteousness. Gusto nilang nakikita ng mga tao dito po sa true righteousness ng Diyos. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo sa lihim. No? At kung gagawin mo ito sa public, na makikita ng mga tao, marireceive mo na ang iyong gantimpala, which is the praise of men. Pero dito, sa true righteousness of God, ginawa mo man ito sa lihim, huwag kang mag-alala, kapatid, sapagkat nakikita yan ng Ama. At ang Ama, ang gagaling sa iyo. God will recognize and reward you. So, I have to clarify this, mga kapatid. So, hindi issue dito yung dapat makikita ng tao yung ginagawa mo. Halimbawa, may nangangailangan ng tulong. Kailangan mong tulungan o kailangan mong gawa ng mabuti. Kaya lang sabi ng Diyos, huwag daw ipapakita sa harap ng mga tao. May mga tao makakakita That is not the point, that is not the issue here, mga kapatid. Kundi yung motive ng tao, yun ang sinasabi ng Panginoon. Bakit mo ba ginagawa yan? Para sa self-gratification? For your self-fulfillment? Para mag-glorify yung sarili mo na, may nagawa akong mabuti. Para ipagmayabang, ano? Whereas, ginagawa mo ito to glorify God.
para sa ikaluluwalhati ng Panginoon.